Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Upang tayong sama-samang dumudulog sa hapag na ito ng Panginoon ay Kanyang marapatin. Ihanda natin ang ating mga sarili, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhika ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga.
bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay unlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni numan na naroon siya. Subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang ina na may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hintil, tubo sa Syro-Phoenicia. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng habag ay naninimot na mga mumong nalalaglag sa mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwanan ng demonyo ang iyong anak. Umuwi nga ang babae at narat na niyang sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang karanasan natin na hindi na natin babalikan at gusto pang balikan ay ang pandemya. Palagay ko walang magsasabing, let's go back to pandemic time. Bakit? Una, dahil ang daming namamatay, ang daming nakakasakit. Ikalawa, sa mga hindi nagkakasakit, tayo ay pinaglayo-layo, pinaghiwa-hiwalay, hindi magkita-kita, ang magkakapamilya, magkakamag-anak, magkakaibigan, ang laging paalala sa atin, distancing. At yun ay isang dahilan kung kaya naglabasan
itong iba pang problema, gaya ng mental health problems. Bakit ganun? Bakit ganun ang epekto? Dahil ang totoo, nilikha tayo ng Diyos hindi para mag-isa, hindi para magkanya-kanya. We were not created to live in isolation, to be alone, divorced from others. Kaya yung sistema ng ating katawan, ng ating isipan, ng ating kalooban, ng ating kaluluwa, lahat yan ay may kinalaman sa pakikipagkapwa, sa pakikipag-ugnayan. Yung daw ating brain, ito'y wired for relationship, not for isolation. Yung ating puso, ganun din. Yung ating katawan, ganun din. Naghahanap ng kasangga, katabi, mahahawakan, aalalay, hahawak, kakarga. Napakinggan natin sa unang pagbasa sa kwento ng paglikha. Anong sabi doon ng Diyos? Hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. It's not good for man or woman to be alone. Hindi tayo ganun nilikha. Kaya nga kung atin namang titingnan yung other side, kailan tayo masaya? Kapag sama-sama, pag maganda ang ugnayan, pag magkakasundo, kapag nagpapatawaran. Kung paanong tayo naman ay hindi okay, malungkot, mabigat ang loob, pagka may kaaway, may kagalit, malayo, hindi mainam na mag-isa ang tao. Ano sa makatuwid yung inaasahan at hamon sa atin? Huwag nating pakawalan, huwag nating hayaang siraan o sirain ang ating mga magagandang relasyon. Let not gossips destroy our good relationships. Yung pagkakamali sa relasyon ng mag-asawa, magulang, anak, magkakapatid, barkada, laging may magkukulang, laging may magkakamali. Because nobody's perfect. Pero hindi ibig sabihin pag nagkamali, that's the end of everything. Kung may pagkakamali, kaya may pagpapatawad. Dahil alam ng Diyos, ano ang ating fulfillment. Ang fulfillment natin kapag hindi tayo nag-iisa. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng makakasama. Bukod sa Kanya. Ultimately, ang ating fulfillment nasa Diyos. Pero hindi exclusive sa Kanya at inaalis yung relasyon natin sa ating kapwa. Kaya nga yung two great commandments, hindi pwedeng paghiwalayin. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya kung may hidwaan, may samaan ng loob, may kagalitan, reconcile. Naku, hindi ko kayang patawarin, tanggapin ang ginawa niya sa akin, napakasakit. Paano mamamatay? Na magkagalit, magkahiwalay. Hahayaan na lang. Ang totoo niyan, the root of unforgiveness is pride. Pride. Because forgiveness is humility. At yun ang solusyon ng Diyos para sa atin. Kaya anong ginawa ni Jesus? Nagpakababa. Ang Diyos naging tao.
Sapagkat ang kasalanan ng tao gustong maging Diyos. Ang solusyon ng Diyos, ang Diyos nagpakatao, nagpakababa. Yes, masakit na tayo ginawa ng masama. Niloko. Pero kung yung tao naman humihingi ng tawad, iba yung niloko, pero nagpakaloko na hindi malamang nahingi ng tawad. Mahirap patawarin yun. Because in the first place, hindi naman humihingi ng tawad. Pero kung humihingi ng tawad, bigyan ng pagkakataon. Sapagkat ang Diyos, nagbibigay sa atin ng pagkakataon 365 days a year. Alam niyo po kung bakit ko nasabi yon. Hindi araw-araw pwedeng magmisa. May mga araw na walang misa. Biyernes Santo, walang misa. Kasal, hindi pwedeng araw-araw. Binyag, hindi pwedeng araw-araw. Pero may sakramento na pwedeng gawin any day of the year. Any time of the day. Ano yun? Pagkukumpisal. Para sabihin sa atin, ang pagmamahal ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos, laging available sa atin. Bakit? Alam ng Diyos, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin inihain sa'yo. Naming Diyos, inyong tanggapin ang pag-aalay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, mapapala namin hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhin ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Magpasa amin ang kaharian mo, sundin
namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. May higit pa kayang dakila sa pag-ibig na lang ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kayo'y hinirang ko, di ako ang hinirang niyo. Loob kong umayo kayo at magbunga ng ibayo. Ito ang siyang utos
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang mamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Tayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po sandali para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon po ay taon ng Hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Hubileo.
ang pagliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Hubileo. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulo ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Kanyang pagkalinga naman, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa ilang saglit po ay atin pong isasagawa ang panalangin sa umaga. Ang lahat po ay inaanyayahan. Ang lahat po ay tumayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. Halina at sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay Halina't lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat.
Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina't sambahin ang Panginoon, pagkat siya ang ating Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang hari higit sa sino man na binabatala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Panginoon, sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon, sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina't sambahin ang Panginoon, sapagkat siya ang ating Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina't sambahin ang Panginoon, sapagkat siya ang ating Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako isumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina't sambahin ang Panginoon, sapagkat siya ang ating Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Halina't sambahin ang Panginoon, sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo pong lahat sa awit. Pagdating ng umaga, ang lagi nating dasal, si Kristo'y dakilain sa gawang nakaatang. Sa paglipas ng gabi, sa pagdating ng araw, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Umawit ng papuri ng may tuwa at galak, si Kristo'y dakilain ng pusong lumiliyag. Mapapawi ang takot, mundo ay liliwanag. Si Kristo'y dakilain ng kanyang iniligtas. Kahit lupa at dagat, maging ang kalangitan. Si Kristo'y dakilain, masayang aawitan. Mula sa kalaliman hanggang kaitaasan, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Gumisik at tugtugin ang mga lira at alpa, at may galak na hintayin ang darating na umaga. Mahabag ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ko lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasuntungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdudulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking ibig. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang mga ngahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa akin di kaikakait. Kasama ko'y mga leon, kapiling ko sa paghimlay. Mabangis na mga hayop, nasisila sa sinuman. Parang sibat at palaso yaong ngipin nilang taglay. Matutulis siyang dila na animoy mga sundang. Ihayag sa itaas, O Diyos, ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Nadarama ng sarili ay dusat pagkasipayo. Pagkat hinuhuli ako't nais nila ay masilo. Humukay ng isang bitag upang ako ay mabuslo. Ngunit sila ay nahulog sa bitag na itinayo. Nahahanda ako, O Diyos, ako na ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka katawang ko, gumising ka kaluluwa, gumising ka at tugtugin mo, yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Panginoon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mo't kabantutan.
Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Gumising ka't tugtugin mo ang lira at alpa, at may galak na hintayin ang darating na umaga. Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Sapagkat tinubos ng Panginoon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Siyon, tingib ng kaligayahan, dahil sa mga pagpapala ng Panginoon, saganang trigo, bagong alak at langis, at maraming bakahan at kawan ng tupa. Matutulad sila sa isang halamang dinidilig, hindi na sila muling magdadalamhati. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng pinakamainam na pagkain ang mga saserdote. Mananagana ang buong bayan dahil sa kabutihang aking ipinamalas. Ito ang sabi ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. Dakila ang Panginoon at dapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. Dakila ang Panginoon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa, nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang nakatutulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak ang mga naglalakihang barkong naglalayag. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Diyos ng Panginoong makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamamahala ay makatarungan. Kayong tagasyon dapat magalak at ang buong huday magdiwang sa lahat. Dahilan sa Panginoon sa hatol niyang tumpak. Ang buong palibot ng Siyon lakarin, ang lahat ng tore doon ay bilangin, ang nakapaligid na pader pansinin, mga muog nito'y iyong siyasatin. Upang sa susunod na lahi isaysay, na ang Diyos ay Diyos datin kailanman. Sa buong panahon, siya ang patnubay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Dakila ang Panginoon at dapat siyang papurihan sa lungsod niyang bayan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang salita ng Panginoon. Ang aking trono ay ang kalangitan, at itong daigdig ang aking tungtungan. Saan ka gagawa, paano mo gagawin ang aking templo, na aking tirahat pahingahang dako? Sa lahat ng bagay ay ang iyong likhay ako.
Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin ay nakalulugod, ay ang kahabag-habag at mababang loob. Sa aking salita, sila ay may takot. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Aking gagawin ang iyong kalooban. Panginoon, iyo sanang pakinggan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maglingkod tayo sa Panginoon ng may banal na pamumuhay at ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. Pinagkalooban tayo ng Panginoong Hesukristo ng isa pang bagong araw. Bilang tugon, pasalamatan natin siya at idalangin. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Inialay mo ang iyong sarili bilang hain para sa aming kasalanan. Tanggapin mo ang aming mga gawain ngayon at mga kahilingan. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Dinulutan mo kami ng kasiyahan sa liwanag nitong bagong araw. Manahanawa sa aming mga puso ang kaliwanagan. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Pagkalooban kami ng lakas na maging mahinahon sa mga kapwang aming nakakadaupang palad ngayon at matularan ka namin, Panginoon. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Iunat sa amin, Panginoon, ang iyong habag at ang iyong lakas ang aming maging galak. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at reliyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may mga kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng Pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo.
Sama-sama po nating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, sa umaga, tanghali at gabi, tinatawagan ka. Alisin sa aming mga puso ang dilim ng kasalanan at akitin kami sa liwanag ng iyong katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating umagang panalangin. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po.